Ang kwentong ito ay tungkol sa isang dalagang nagngangalang Maya at ang kanyang pamilya at nais kong ibahagi sa inyo ang kanyang kwento. Siya ang nagsusulat. Ako si Maya at may isang kwento akong nais ibahagi. Hindi ko itinatanggi na nagmula ako sa angkan ng mga mambabarang sa Leyte. Sa katunayan, ipinagmamalaki ko pa ito. Alam ko ang ilang ritual at orasyon ng pambabarang. Kaming magkakapatid ay naturuan ng aming ina noong nabubuhay pa siya. Lihim lamang ang pagtuturo sa amin dahil ayaw na ayaw ng aking ama ang pambabarang. Ayon sa kanya, ito raw ay gawain ng masasamang espiritu. Ngunit ang sagot naman ng aking ina, hindi raw mabibiktima ang isang tao kung wala naman itong kasalanan. Hindi naniwala ang aking ama at anuman ang paliwanag ng aking ina, para sa kanya ay masama pa rin ang gawaing ito. Madalas akong nakakakita noon na inaakit ng aking ama ang aking ina na magsimba. May mga pagkakataon na ayaw sumama ang aking ina, ngunit napipilitan din siya. Naaalala ko pa noong mag-away sila ng matindi dahil may isang lalaking sumugod sa aming bahay. Binarang daw kasi ng aking ina ang asawa nito. Inudyukan pa nga ng baril ang aking ina, pero mabuti na lamang at dumating ang aking ama at napigilan ang lalaki. Pagkaalis ng lalaki, doon na nagsimula ang kanilang pagtatalo. Inamin ng aking ina na binayaran siya para barangin ang babae. Kailangan daw namin ng pera para sa pagpapagamot ng aking bunsong kapatid na may hika. Pinilit ng aking ama na hindi sa ganitong paraan dapat kumita ng pera. Dapat daw ay humiram na lang sila. Sumagot naman ang aking ina na dapat lang daw sa babae ang ginawa niya dahil kinakaliwa nito ang asawa. Sa pagdaan ng panahon, pumanaw ang aking ina dahil sa sakit. Ang aking ama naman ay nagtrabaho sa ibang bansa, kaya kaming magkakapatid na lamang ang naiwan sa bahay. Noong una, maayos naman ang lahat. Pinapadalhan kami ng aking ama ng pera at nagsusulatan din kami. Hindi pa uso noon ang pakikipag-ugnayan sa lipunan o kahit telepono. Mga sulat lamang ang aming komunikasyon. Hanggang sa bigla na lang kaming nawala ng komunikasyon sa kanya. Hindi na siya nakakapagpadala ng pera at hindi na rin niya sinasagot ang mga sulat namin. Lubhang nag-alala kami dahil imposibleng basta na lamang kaming kalimutan ng aking ama. Ang hinala namin baka may masamang nangyari sa kanya. Pumunta kami ng aking kapatid na babae sa ahensya ng aking ama para kumuha ng impormasyon, ngunit wala rin kaming nakuha. Nalungkot kami ng labis. Para kaming binagsakan ng langit sa pag-aalala kung ano na bang nangyari sa aming ama. Araw-araw pa rin namin siyang hinihintay. Palagi kaming umaasa na isang araw ay kakatok siya sa pintuan. Samantala, kaming mga nasa tamang edad na para magtrabaho ay naghanap ng trabaho upang masuportahan ang aming mga sarili at ang aming mga kapatid na nag-aaral pa. Hanggang isang gabi, patulog na sana kami nang may kumatok sa aming pintuan. Nagkatinginan kami ng aking kapatid na si Elena, nagtataka kung sino ang kakatok sa gayong oras. Ako ang nagbukas ng pinto at ganoon na lamang ang aking pagkagulat nang makita ko ang aking ama. Napatili ako sa pagtawag sa aking mga kapatid, sinasabing nandoon na ang aming ama. Lahat sila ay nagmamadaling lumapit. Pagkapasok ng aking ama, agad namin siyang niyakap. Kitang-kita sa mukha ng aking ama ang kalungkutan. Pagkalapag niya ng kanyang bagahe, naupo siya sa aming kahoy na upuan at umiyak. Nagtataka man kami, hinayaan muna namin siyang ilabas ang bigat ng kanyang dibdib. Inabutan ko ng tubig ang aking ama upang medyo lumuwag ang kanyang paghinga. Pagkatapos, nagkwento na siya sa amin kung ano ang nangyari sa kanya. Naipinakulong daw siya sa kanyang trabaho, kaya nakulong siya ng ilang linggo. Mabuti na lamang at nalaman ito ng kanyang kababata na nasa parehong bansa. Tinulungan siya nitong makalabas sa kulungan. Babae ang kababata ng aking ama. Noon pa man daw ay may gusto na ito sa kanya. Nang tulungan siya, akala niya ay makakauwi na siya ng Pilipinas. Nagpasalamat siya, ngunit kinulong pala siya nito sa bahay.
Kinuha ang kanyang pasaporte at pinagbantaan na ibabalik sa kulungan kung hindi niya susundin ang gusto nito. Ang gusto raw nito ay maging asawa siya at putulin ang komunikasyon sa aming mga anak. Kaya iyon ang nangyari. Ngunit nakatakas ang aking ama sa tulong ng isang kapitbahay. Doon pa lamang siya nakahinging ng tulong sa kanyang ahensya, kaya siya nakauwi. Bukod sa kanyang masaklap na karanasan, may kinakatakot pa siyang iba. Nagbanta raw kasi ang babae na ipababarang siya. Alam daw niya na kapag sinabi nito ay ginagawa nito at alam din niya na may angkan din ito ng mambabarang. Noon ko lang nakitang natakot ang aking ama sa salitang ibarang. Nilapitan ko siya at pinatibay ang kanyang loob. Sinabi ko na anong ikakatakot niya, nasa Pilipinas na siya at nasa ibang bansa naman ang babae. Saka huwag siyang mag-alala. Baka nakakalimutan niya na mambabarang ang aming ina at kaming mga anak ay. Nadulas ako. Nakalimutan kong hindi alam ng aking ama na marunong kaming magkakapatid. Hindi nga pala alam ng aking ama na lahat kami ay tinuruan ng aking ina. Napayuko na lang ako nang tanungin ako ng aking ama kung marunong din ba akong mambabarang. Si Elena ang sumagot. Humingi siya ng paumanhin sa aking ama kung inilihim namin iyon sa kanya. Ngunit wala naman daw dapat ipag-alala ang aking ama dahil wala naman kaming balak na gawing propesyon iyon. Ako naman, sinabi ko na ang natutunan namin ay posible lamang naming gamitin kung may mananalo sa aking ama o sa sinuman sa aming magkakapatid. Napatango-tango na lamang ang aking ama. Umaasa raw siya na mabubuting tao kaming lahat at hindi gagamitin ang barang sa hindi magandang paraan. Pagkatapos noon, inaya namin siyang kumain. Tama nga ang aming hinala. Nagutom na siya ng husto dahil ilang buwan na siyang hindi nakakapagtrabaho at nakahawak ng pera. Ilang araw pa lang mula nang makauwi sa amin ang aking ama ay paalis-alis na siya para maghanap ng trabaho. Hanggang isang beses, pagka-uwi niya, napansin kong namumutla siya. Kauwi ko lang din noon galing sa aking trabaho sa pabrika. Inalalayan ko ang aking ama upang makaupo. Akala ko ay dahil sa pagod at gutom ang pamumutla niya, ngunit may iba palang dahilan. Napansin ko na namamaga ang kanyang kamay at paa, pati na rin ang bandang leg. Sinabi ko agad kay Elena. Dinala namin ang aking ama sa manggagamot upang mapatingnan. May sinabi ang manggagamot na sakit ng aking ama matapos lumabas ang resulta ng mga ginawang pagsusuri sa kanya. Sinunod namin lahat ng nasa reseta na dapat inumin ng aking ama. Ngunit napansin ko mula pa man sa ospital kung saan na ipinagamot ang aking ama ng ilang araw hanggang sa pag-uwi namin sa bahay, may mga bangaw na sumusunod sa kanya. Ang malalaking langaw. Wala namang sugat ang aking ama para siya nitong sundan. Kaya naghinala na agad ako na baka ang aking ama ay nababarang tulad ng takot niya sa banta ng babae. Lalo pang tumimo ang aking hinala nang sabihin ng aking ama na nakauwi na rin pala sa Pilipinas ang babaeng pinangalanan niyang Ana. Nabalitaan daw niya sa pinsan nitong nakasalubong niya sa daan. Nag-usap-usap kami ni na Elena at ang sumunod sa akin na si Anton kung ano ang gagawin namin sakaling nababarang nga ang aking ama. Sabi ng aking kapatid na si Elena, obserbahan muna namin. Kapag natiyak na namin, saka kami gagawa ng aksyon. Hindi pa naituro sa amin ng aking ina kung papaano kontrahin ang barang. Kaya ang tanging magagawa namin ay barangin din ang gumagawa nito sa aking ama. Kailangan lang naming malaman kung sino iyon. Malaki ang posibilidad na ang babaeng sinasabi ng aking ama na si Ana. Kahit papaano may palatandaan kami. Kapag nagawa naming barangin ang babae, baka matigil na rin ang ginagawa nito sa aking ama. Ngunit kailangan naming makasiguro. Hindi kami dapat magkamali. Sabi ni Elena, huwag muna naming sabihin sa aking ama ang napag-usapan namin. Hanggat maaari ay iwasan namin na magkaroon ito ng alalahanin. Basta iparamdam lang daw namin sa aking ama na hindi namin siya pababayaan anuman ang mangyari sa kanya. Ganoon niya ang ginawa namin.
Inobserbahan namin kung makakayanan bang pagalingi ng mga gamot mula sa reseta ng manggagamot ang aking ama. Kahit nahihirapan kami sa pera, hindi namin hinayaan na pumalya sa gamot ang aking ama. Kahit hindi kami kumain ng hapunan, basta masiguro lang namin na kumpleto ang kanyang iniinom na gamot. Ang kaso, sa halip na bumuti ay lalo pang lumalala ang pamamaga ng katawan ng aking ama. Tapos may mga sugat na ring lumalabas. Ako mismo ang nakakita ng hatiran ko ng pagkain ang aking ama sa kanyang silid dahil nahihirapan na siyang tumayo. Nagulat ako dahil pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang dalawang magkasunod na insekto. Pagtingin ko sa aking ama, nakita kong may isa pang insekto na palabas mula sa loob ng sugat niya. Kinilabutan ako. Kahit natutunan ko na ang pambabarang mula sa aking ina, hindi pa ako nakakakita ng aktwal na insekto mula sa katawan ng isang taong binabarang. Hindi ko akalain na makikita ko iyon sa aking ama. Tulog noon ang aking ama. Nilapag ko muna ang kanyang pagkain sa lamisitang malapit sa kanyang higaan. Tapos tinawag ko si Elena para ipakita rin sa kanya ang aking nakita. Wala nang naabutan si Elena na lumalabas sa katawan ng aking ama, ngunit may namataan siya sa sahig. Dinampot niya iyon at tinitigan sa kanyang palad. Lumabas siya ng silid. Tinanong ko siya kung saan niya dadalhin iyon. Dinala niya iyon sa kusina. Kumuha siya ng bakanting garapon at nilagay doon. Tinanong ko siya kung anong balak niya roon. Iniisip pa raw niya. Pinakatitigan niya ang insekto. Sinabi niya na subukan naming gawin ang barang sa pamamagitan ng insektong iyon. Hindi ko alam kung papaano. Basta, sabi ni Elena, subukan lang namin. Natitiyak daw niya na ang nagmamay-ari ng insektong iyon ay ang nagbabarang sa aking ama. Kaya posibleng makatulong iyon sa gagawin namin. Nang gabing iyon din, sa silid ni Elena, pumasok kaming dalawa ni Anton. Kaming tatlong nakakatanda lamang sa magkakapatid ang magsasagawa ng una naming pambabarang sa pamamagitan lamang ng insektong lumabas sa sugat ng aking ama. Sobrang kabado ako. Alam kong sila rin. Hindi kasi namin alam kung anong kahihinatnan ang gagawin namin. Hindi naman namin alaga ang insektong iyon, kaya sa palaran lang talaga ang gagawin namin. Si Elena ang namuno. Siya ang gumawa ng mga kailangang ritual habang kami naman ni Anton ang naging alalay niya sa mga bagay na kailangan niya at mga kailangan ding gawin. Sa kalagitnaan ng pag-orasyon, bigla siyang naging malikot sa loob ng garapon. Para bang hindi siya mapakali. Maya-maya pa ay kusa itong napisa doon sa loob ng garapon. Tumigil na kami sa pag-orasyon. Tinanong ko kung gumana ang ginawa namin. Sabi ni Elena, hindi pa kami nakakasiguro. Malalaman namin iyon sa magiging epekto nito sa aking ama. Natuwa kami dahil mga 2 araw lang ang lumipas na wala ang pamamaga ng katawan ng aking ama. Naghilom din ang mga sugat niya. Ilang linggo rin na naging mabuti ang kalagayan ng kanyang katawan. Akala talaga namin ay magtutuloy-tuloy na ang kanyang paggaling. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang nakaramdam ng panghihina. Natumba siya sa sahig na parang inaatake kaya sinugod na naman namin siya sa ospital. Para bang naulit lang ang nangyari. Ginamot siya ng manggagamot, hindi siya gumaling at pinili na lamang na sa bahay na ulit magpagamot. Hindi na nga namaga ang mga paa at kamay niya. Ngunit naulit naman ang pagsusugat ng kanyang katawan na nilalabasan ng mga insekto. Nagkasundo kami ni Elena at Anton na humuli pa ng mas maraming insekto mula sa lumalabas sa katawan ng aking ama at ulitin ang orasyon na ginawa namin. Ngunit hindi na ito umepekto. Mukhang napaghandaan na ng kung sino mang nagbabarang sa aking ama ang ginawa namin nung una. Kailangan namin ng panibagong plano. Inalam namin sa aking ama ang buong pangalan at kaarawan ni Ana. Parang nakutuban naman niya ang binabalak namin kaya sabi niya ay huwag na lang daw. Baka raw pati kami ay madamay pa. Hayaan na lang daw namin siya. Siyempre, hindi kami papayag na pabayaan na lang namin siya sa ganong kalagayan.
Sabi pa ng aking ama, hindi naman daw kami nakakasiguro na si Ana ang nagbabarang sa kanya. Paano kung hindi? Magkakamali kami, baka magkanda leche-leche pa raw ang buhay namin. Ipagpasa Diyos na lang daw niya ang kanyang kalagayan at kami naman ay asikasuhin na lang namin ang mga buhay namin. Gusto ng aking ama na mabuhay kami ng tahimik. Paano naman kami matatahimik kung hahayaan namin siyang unti-unting pinapatay ng mambabarang na iyon? Kaya sinabi namin sa aking ama, sa ayaw at gusto niya, sasamahan namin siya sa laban na iyon. May naisip akong paraan. Kung ayaw ng aking ama na ibigay sa amin ang buong pangalan at kaarawan ni Ana, alamin na lang namin kung saan ito nakatira. Para puntahan na lang at subukang kausapin. Iyon ang sinabi ko kina Elena. Ngunit sabi ni Elena, mahirap din daw iyon. Sa pagkakaalam niya ay sa probinsya pa ito nakatira. Nang banggitin ni Elena ang probinsya, naisip ko, ano kaya kung humingi kami ng tulong sa mga kamag-anak ng aking ina? Sabi ng aking ina, angkan sila ng mambabarang at ang matatanda sa kanilang pamilya ay may grupo ng mambabarang na kinaaaniban sa Leyte. Malalakas daw ang mga ito kaya kinatatakutan sa baryo nila, pati na sa mga kalapit na lugar sa Leyte. Hindi pa makapagdesisyon si Elena. Kakausapin muna raw niya ang aking ama ng masinsinan tungkol sa bagay na iyon kung hindi pa rin ito gumaling. Isang gabi, naalimpungatan ako nang may makarinig ako ng parang mga bubuyog. Wala naman akong nakitang lumilipad sa aming silid. Bumangon ako para isuriin ang aking ama sa silid niya. Nagulat ako pagbukas ko ng pinto. Bumulaga sa akin ang katakot-takot na mga bangaw na nagliliparan sa paligid ng aking ama. Nakatulala ang aking ama, hindi makapagsalita habang pinuputakti siya ng mga insektong iyon. Ang nahagip ng kamay ko ay ang damit ng aking ama na nakasampay sa bangko. Iyon ang pinanghawakan ko habang sumigaw ako para tawagin ang aking mga kapatid. Agad silang nagdatingan at tinulungan nila ako sa pagpapaalis sa mga bangaw. Nakakapangilabot talaga. Halos mapuno ang silid ng aking ama. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoon karaming insekto doon. Nahirapan kami kaya kinailangan pa ni Elena na mag-orasyon para lang mawala lahat iyon. Ang mga kapatid naming menor de edad pa ay nag-iiyakan na sa nasaksihan nila. Lahat kami ay kilabot na kilabot. Dahil sa nangyari, nagsabi na kami sa aking ama. Kailangan namin ng kooperasyon niya para matulungan namin siya sa kanyang kalagayan. Ngunit ang aking ama ayaw talaga. Gusto na raw niyang sumunod sa aking ina. Huwag na raw namin siyang intindihin. Kaya kaming tatlo na lang nina Elena at Anton ang nagdesisyon. Sabi ni Elena, hindi siya maaaring sumama dahil siya ang nag-aalaga sa aking ama. Tapos si Anton naman ang may mas malaking sahod sa amin. Kaya mas mabuti raw kung ako na lang ang pauwiin nila sa Leyte para humingi ng tulong sa mga kamag-anak ng aking ina na mambabarang. Para matukoy kung sino ang gumagawa nito sa aking ama. Isa pa para tipid sa pamasahe. Kung kaming tatlo pa ang babiyahe, tiyak na malaki ang kakailanganin naming pera. Pumayad naman ako. Tutal, maaari naman akong magpahinga sa trabaho kahit 2 linggo. Malakas ako sa aking tagapangasiwa, dating kaklase ko iyon sa mataas na paaralan. Ang mahirap kasi, puro pangunahin lang ang naituro sa amin ng aking ina tungkol sa pambabarang, kaya hindi namin alam kung papaano matutulungan ang aking ama laban sa bumababarang sa kanya. Nagpasya kami na ilihim sa aking ama ang pag-alis ko. Ngunit kung matutuklasan man niya ito, wala kaming magagawa. Basta ang mahalaga ay alam ng aking ama na gagawin namin ang lahat para sa kanya. Baon ko ang mga bili ni Elena. Sapat lang ang perang dala ko kaya sinabi niya na maging matalino ako at madiskarte sa lugar na iyon nang sa gayon ay makauwi ako agad. Wala akong ibang aasikasuhin doon kundi ang mga tao na kailangan kong puntahan at ang mga dapat kong alamin. Sa pagkakatanda ko, mababang paaralan pa lamang ako nang makarating ako sa Leyte. May pagdiriwang noon nang dalhin kami ng aking ina
pero hindi ko na matandaan kung anong pagdiriwang iyon. Masyado pa akong bata noon kaya wala na rin akong halos matandaan. Hindi na kami nakabalik at ang sumunod na balik ko nga ay itong dahil sa aking ama. Mabuti na lamang at alam pa ni Elena kung papaano ang pagpunta roon. Sinulat ko lahat sa isang papel ang mga sinabi niya, pati ang mga pangalan ng mga taong dapat kong makausap. Si Elena kasi ang panganay at naging pinakamalapit sa aking ina noong nabubuhay pa siya, kaya siya ang mas nakakaalam sa lahat ng tungkol sa aking ina. Siya rin ang nakakakilala sa mga kamag-anak ng aking ina doon. Isa lang ang kilala ko, si Tia Amparo, na nagbakasyon dati sa amin ng isang buwan. Isa siya sa mga pinapahanap sa akin ni Elena. Muntik na akong maligaw, ngunit mabuti na lamang at mahilig akong magtanong-tanong. Sa tagal ng panahon na lumipas, marami na talagang nagbago sa lugar. Gabi na nang matunton ko ang lugar ng pamilya ng aking ina. Hindi ko na lang sasabihin ang eksaktong pangalan ng lugar nila sa Leyte. Basta, nasa liblib na lugar iyon. Sa panahong iyon, hindi pa gaanong karami ang sasakyan na bumabiyahe sa lugar na iyon dahil nga liblib. Meron, mangilan-ngilan, ngunit matagal kang maghihintay. Isa pa, nagtitipid ako kaya nilakad ko na lang talaga kahit napakalayo pa ng bahay ni Tia Amparo. Pagdating ko roon, hindi niya ako agad nakilala. Nagpakilala ako. Binaba niya ang suot na salamin sa mata at tiningnan akong mabuti. Noong una, nagsalita si Tia sa ibang wika kaya hindi ko siya naintindihan. Ngunit marunong din naman siyang magtagalog. Kaya nang sabihin kong hindi ko siya naintindihan, nagtagalog na lang siya. Nang malaman niyang anak ako ni Romina, o Minyang T kung tawagin nila, niyakap agad niya ako ng mahigpit. Hindi kasi sila nakapunta noong nakaburol ang aking ina o kahit sa libing. Nagkataon kasi na umakyat daw sila ng bundok noon at hindi maaaring bumaba hanggat hindi natatapos ang ritual para sa kanilang samahan. Alam naman daw ng aking ina ang tungkol doon, kaya alam nila na maunawaan sila nito. Tinanong niya kung anong sadya ko habang hinahainan ako ng makakain at mainom. Sinabi ko sa kanya ang nangyari sa aking ama. Ngunit sabi ko, para bang ayaw na talaga ng aking ama na gumaling. Gusto na raw niyang sumama sa aking ina sa kabilang buhay. Tinapik ako ni Tia Amparo sa balikat at sinabing kaya raw nasasabi iyon ng aking ama ay dahil ayaw niyang makitang nahihirapan kami sa pag-aalaga sa kanya. At siguro ay nagkaroon na rin ito ng kalungkutan. Pagkatapos, biglang tumigas ang boses ni Tia Amparo. Sabi niya, huwag akong mag-alala dahil gagawin nila ang lahat para matulungan ang aking ama alang-alang sa aking ina. Dahil sa binitiwang salita ni Tia Amparo, nagkaroon ako ng pag-asa. Magpahinga muna raw ako. Bukas din ay isasama niya ako sa iba pa naming kamag-anak para makilala nila ako. Pagkatapos ay pakikilala rin niya ako sa matatandang mambabarang. Alam ni Tia na tinuruan kami ng aking ina ng gawaing iyon. Kaya tinanong niya ako kung gusto ko pang malaman ang mas malalim na kaalaman at sikreto ng pambabarang. Nanasabik ako sa sinabi niya. Bigla akong naging interesado. Kaya sunod-sunod ang tango at tiopot ko. Muli niya akong tinapik sa balikat at tinuro ang silid na maaari kong tulugan. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay ginising na ako ni Tia Amparo. Pungas-pungas pa ako dahil sobrang aga pa, 4 oras pa lang yata noon. Pinaghanda niya ako at sinabi na kailangan naming maaga gumayak dahil marami kaming pupuntahan. Sumunod na lang ako. Nagulat ako dahil totoo nga ang sinabi ni Tia Amparo na marami kaming pupuntahan. Karamihan ay naroroon lang din malapit sa bahay ni Tia, ngunit ang iba raw ay nasa ibang lugar. Kalat-kalat sila, ngunit nasa iisang grupo lamang sila. Ang grupo ng mga mambabarang. Kapag daw malakas ang kalaban at hindi kaya ng isa, nagtutulungan sila. Habang naglalakad kami ni Tia Amparo, nagkukwentuhan kami. Doon niya sinabi sa akin na ang kapangyarihan nila ay mula sa mga espiritu sa bundok. At kaya sila higit na lumalakas ay dahil nakakuha rin sila ng kapangyarihan mula sa biringan sa Samar.
Natigilan ako. Sa pagkakaalam ko ay nawawala ang lugar na iyon. Saka, sabi-sabi lamang iyon ng matatanda. Sabi ni Tia Amparo, hindi pa naman daw talaga sila nakakarating sa nawawalang biringan. Ngunit tinalaw sila ng mga espiritu sa panaginip na sinasabing mula sa lugar na iyon. Napakahiwaga dahil isa lang ang laman ng kanilang mga panaginip. 7 sila sa grupo na nanaginip ng ganoon. Pinagkalooban sila ng mga espiritu sa biringan ng kapangyarihan. At alam nilang nakuha nila iyon sa paggising nila. Sabi ko kay Kya, baka naman nagkataon lang na nagkapareho sila ng panaginip. Huminga ng malalim si Kya at sinabing, pili lang sa mga mambabarang ang nabibiyayaan ng gayong klaseng kapangyarihan. At malalaman ko rin ang tungkol dito sa mga susunod na araw.